sa pagitan ni Brother Jando at ni Brother Roy Tundag, isang SDA. Actually, meron akong video, hindi lang ko lang na-save. At saka, short video lang yon, yung reaction, commentary ni Mr. Roy Tundag sa resulta ng discussion ni yung dalawang Brother Jando. And then, hindi natin na-save, then kumpiyansa pa tayo, hindi na natin ma-open yung account ni Roy Tundag, yung Biblia ang basihan. Na-block na po tayo. So, wala na tayong parinig ngayon na video at hanapin natin sa YouTube, medyo tagalan tayo. So, yun na lang. Magpakita natin, makita ba yung render dyan do, ang aking presentation? Hindi. Hindi pa? Dali lang kay ano ko, mag share screen ko. Share screen na lang, share screen. Share screen. Yan. Hindi pa? Hindi pa? Sandali lang. Yan, marado dyan do. Ayan, 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 go. Okay, sige, sige. Maraming salamat. So, yun ang ating title, ating pagitan ni Brother Jando. Actually, ang dami patutsada ni siyang komentaryo ni Brother Jando, ni Roy Tundag, patungkol sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. Na sabi niya na ang tinutukoy dyan ang Santo Papa. So, yun ang ating sagutin ngayong gabi at saka sandali lang ating ano nito para makita natin. Diyan natin ilagay. So, yun totoo ba na ang Santo Papa ang tinutukoy sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4 ayon kay Roy Tundag. Dahil si Roy Tundag mahilig ito sa propesya pero sarili niyang pag-unawa, private interpretation, hindi niya ginagalang yung babala ni San Pedro sa 2 Pedro chapter 1 verse 20 na walang kahit isang tao na saysay sa sarili ng pag-unawa sa mga propesya. Pero si Roy Tundag mahilig sa propesya pero sarili niyang pag-unawa at saka walang batayan ng mga Bible scholar. So, actually, once again, short representation lang po ito. Ating basahin muna yung naturang talata. Sabi nito, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na, take note hindi ito plural, singular. Hindi pa dumarating ang masamang tao, hindi mga tao. Singular ito, masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Sa 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Take note na yung naturang tao, singular, itinuturing siya ng mga tao na Diyos. So, kinakilala siya ng Diyos at siya ay sinasamba ng mga tao. Yun At saka, dahil sa Roy Tundag, magbasa lang ng talata, parang comics ba? Wala na, hindi na hindi na bigyan ng konteksto. At itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Sabi ni Roy Tundag, ang Santo Papa ay nagpanggap sa kanyang sarili na Diyos. Saan bang aral yun sa Simbang Katoliko ng Santo Papa? Nagtanggap sa sarili, kinikilala natin si ang Santo Papa na Diyos at sinasamba natin si ang Santo Papa bilang Diyos at mismo ang Santo Papa ay nagpanggap sa kanyang sarili na Diyos. Ibig sabihin, hindi sa masalungat sa pag-unawa ni Roy Tundag ang naturang talata. Dahil kung i-say natin, si San Pablo nga writer, isang pare, ito. Diba? Kung basahin natin Roma
15:16, nangaral siya bilang isang pari. At sa unang Korinto 4:15, nagpatawag si San Pablo nga bilang ama sa panampalataya. Di ba? So, hindi kung sa Papa, pari, at tinatawag nating ama, katulad ni San Pablo, nagpatawag siya ng ama. Ibig ba sabihin, mismo sarili ni San Pablo ang titirahin niya? So tingnan ang Ellicot's Commentary for English Readers. Kung sino ang tinutukoy, hindi tayo magbigay sa sarili natong pag-unawa. Isang protestant ito nga commentary, Bible scholar, sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4. Sabi nito, the man of sin then will have at one time formed part of the Christian church, and the apostasy will culminate in him. Thus, for instance, the requirements of the passage would not be fulfilled by the interpreting the apostasy to mean the early Gnostic movement. Anong tinutukoy sa talata 3? Gnostic movement pala, followed up by the independent appearance of Nero as the man of sin. Ang tinutukoy na sa naturang talata, yung isang tao na kinikilala ng Diyos at tinuturing ng Diyos at sinasamba at nagtatanghal sa kanyang sarili bilang Diyos, si Caesar Nero pala, ayon sa Ellicott. Ang dami pang mga komentary, ito lang kinukuha natin. Mayroon pang Henry commentary, pero ito ang ating kinukuha. At saka, kung tingnan natin ang ating sariling aklat, Catechism of the Catholic Church by My Catholic Faith, by Most Reverend Luis Laviero Moro, sabi nito, ano pa ba ang apostasy? Greek apostasia is the total rejection of his faith by a baptized Catholic. And then, kung isa tinutukoy San Pablo, yung 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 3, hindi na lang natin basahin. Kung basahin natin ang Europe Before Modern Times by Brian, sa page 273, ito po ang ating mabasa na tinutukoy sa Gnostic movement. The Gnostics claim that the union of body and soul was natural, that matter was the source of evil. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. All animals' foods are to be avoided. Ito ang tinutukoy sa talata 3 sa naturang sulat ni San Pablo para sa taga-Tesalonica. At saka, isa pa, sandali lang, hindi na kumilos. Sa kanila lang ha. Sa page sa Europe Before Modern, sa ganun pa rin nga aklat sa page, actually page 81 to 82 ito. Si Nero, AD 64 to 68, the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. So, parang naparatangan ng mga Kristiyano sa panahon yaon, o walang ibang Kristiyano sa panahon yaon lang, ang simbahang Katoliko lamang. Since Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period. So, isa sa mga napatay ni Caesar Nero, unang emperador sa Roman Empire, na tinukutukoy ng the man of sin, siya ang tatlong apostol. And then, ito po si Caesar Nero. Ito ang imahe ni Caesar Nero bilang hari, and then ng emperador sa panahon sa pagan Rome. At saka, kung tingnan natin ang page 81 sa naturang aklat, ito ang ating mabasa. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people enrolled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church. Ibig sabihin, ang Katoliko sa panahon yaon may nag-exist na, hindi yon.
cannot permit like an organization like the Seventh Adventist, hindi, Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Would not accept the emperor as God ni siya. So, klaro, malinaw na ang emperador para sa panahong sa paganong Roma, panahon sa Roman Empire, nagpanggap sa nila sa sarili nila nga sila ay Diyos. Yun ang dahilan na hindi kayang tanggapin sa simbahang Katoliko. Yun ang dahilan na pinesecute ang early Christian o ang iba ang simbahang Katoliko. Kung tingnan natin ating gigisahin si Roy Tundag, so aking advice si Roy Tundag sa lahat ng mga SD, basta po kayo sa sarili niyong aklat, dahil ang sarili ng aklat lang ang sumasalungat sa pahayag ni Roy Tundag, Alpha and Omega, Volume 5, Volume 8, page 151, sino ang may akda? Si Ellen Goldwhite. Ito po ang mabasa natin of the whole Catholic Church is known as the Pope. He is also the ruler of the Vatican State. After the fall of the Western Roman Empire, malinaw naman na, after the fall, so bagsak na ang Roman Empire in 476, power in the western part of Christendom. Ano pa bang Christendom, Roy? Kristyanuhan, become ever more consecrated into the hands of Pope. The authority of the Pope was especially great in the Middle Ages. And from the year 756 onward, he not only had supreme authority as the head of all Christendom. Yun ba ang para ni Roy nga isang Satanas ang Santo Papa? Kaya para sa mga SD, ang Santo Papa siya po ay Satanas, di ba? Na ang nangulo sa mga Kristyanusan o sang Kristyanuhan. Hirap natin yung sa Tagalog ito. So, but he also ruled the Papal States in Central Italy as temporal ruler. So Roy, akong advice sa iyo, Roy, basa-basa sa iyong libro, Roy, dahil sa mamutata ka sarili niyong aklat, sa sarili niyong unawa. Challenge natin ni Roy, kung ang Santo Papa siyang tinutukoy dyan na isang demonyo o Satanas, nagpanggap na so sa sarili niyong aklat, Roy, walang mabasa na ang Santo Papa kinikilalang nagpanggap na siya ay Diyos. Di ba? Isa pa. Kung ating tingnan si St. Peter Apostle, muy unang Santo Papa ng Simbang Katoliko. Before ni Constantino, mayroon ng dami ng mga Santo Papa, more than 20. And then atong basahin sa sarili pa rin nilang aklat sa page 348, Peter Simon, a disciple and apostle of Christ, originally a fisherman with James and John. He belonged to the inmost circle of disciples. He served as an energetic preacher of the gospel and died a martyr's death in Rome during Nero's persecutions in AD 64. So, ang kaso lang kay may karugtong. Pero hindi ito matuturing natin kontesyonan dahil wala silang kinukot na aklat na may pangalan aklat at may page. So, sarili nila itong pahayag sa kanilang sariling aklat. Mayroon lang according to the Catholic tradition. Hindi naman pwede according to the Seventh Adventist tradition. Natural. According to Catholic tradition, Peter was the first bishop of Rome. And the popes thus claim to be his successors in this office. So, Roy Tundag, attention. Basa-basa sa sarili ng aklat, dinefine dito ang Santo Papa. Walang mabasa sa sarili ng aklat. Kanyang aklat ay nagpapatunay na si San Pedro ay unang Santo Papa sa Simbang Katoliko
first bishop of Rome. At saka yung binasa niyang talata, singular, pero ang Santo Papa natin ngayon hanggang sa ngayon, kang Pope Francis, mayroon ng 266. Granting without admitting na tama si Roy, ang tanong, sinong Santo Papa ang tinutukoy dyan, Roy? Dahil isang tao lang tinutukoy, hindi plural. Ha? So, ayun ang mahirap ng ating mga kapatid, mahilig sa basa ng basa ng mga talata sa sariling pag-unawa. At sa ating may Catholic faith, yun ang official natin na pagkilala sa ating Santo Papa. Sa paragraph 57, page 114. The Pope is the teacher of all Christians. Ano ba? Ang Santo Papa, ano po ba ang papel niya? Siya po ang tagapangaral sa lahat ng mga Kristiyanos. Hindi lahat ng mga demonyo. Ha? The chief shepherd of the shepherds under flocks. Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and spoke out to them. Mayroon pang kinukot na Acts chapter 2 verse 14. Iba pa. Ito pa sa dito tayo sa mayroon naman silang saling Biblia na Latin na Vulgata Biblia. Pati si Bacalaris at saka si yung Pastor Goyo-Goyo. Pero sa yun ang gamitin nila para sa mga inosenteng mga Katoliko, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 na mabasa letra por letra, banalin mo ang Sabado o santuson mo ang Sabado. Yun lang basahin nila dahil hindi nila basahin yung Isaiah 1:13 na karumal-dumal sa Diyos ang Sabado, ipinahento ang Sabado, Hoseas 2:11, at binasak ni Kristo ang Sabado, liter por liter sa naturang salin sa San Juan 5:18. Pero hindi na yun nila basahin. Dahil mabutata sila, so gamitin lang yun ng naturang Biblia, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo, para lang makapangling para lang makapangluko. Pero kung natong basahin ang maikling kwento sa naturang salin, sa unang sulat ni San Pedro, ito po ang ating babasa. Biblia ito ha? Dahil sabi nila, wala naman yun sa kapitulo versikulo. Oy, atensyon. Yung kapitulo, yung Biblia, yung, ano yung halimbawa, yung Lucas 4:18, inaabutan ang ating Panginoon ng sulat ni Propeta Isaias at binasa ng ating Panginoon o secret scroll o sabi siya pa, linukot nga basahon. Ada Biblia nga gilukot. Wala pa yung talata, wala pa yung kapitulo, versikulo. Ibig sabihin, ang mga scripture, wala pang kapitulo, versikulo. Sa dosi, yung mga pastor, hindi sila manilula kung hindi nabilong sa chapter at verses. Diba? Pero ito, ang mabasa natin sa maikling kwento sa sulat ni San Pedro. Si San Pedro, anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea, kapatid ni San Andres, prinsipe ng mga apostoles, nagtayo sa simbahan sa Antioquia at ang unang obispo. Nag-aral sa mga Hudyo sa Asia Minor, pumunta sa Roma sa ikalawang taon ni Claudio, AD 42, upang pigilan si Simon Mago. Sa malinaw na biblika yon, si Simon Mago. Dumalo sa Konsilyo sa Jerusalem, AD 49, unang obispo sa Roma. Ano bang Bishop of Rome, di ba? Pope, na tumagal na 25 years. 25 taon. AD 42 hanggang AD 67. Pumanaw sa Roma sa katapusan ng taon ni Nero, AD 67. Kaya basahin natin ang isa sa mga, kahit yung ni Goldman history, nakapunta karating San Pedro sa Roma, 42 AD pa. Si San Pablo nakarating is 52 AD. So, nandun na San Pedro, AD 42 sa Roma. Diba? At kung balikan natin ang sarili nilang aklat, pinatunayan na si San Pedro nandun sa Roma, pinatay ni Nero. Ang ibang SD, hanggang ngayon, may total pa sila na San Pedro hindi nakapunta sa Roma, pero hindi nila nabasa sa sarili nilang aklat na si San Pedro na pinatay ni Nero dito sa Roma. Patuloy tayo.
ito po ang isa sa magpapatunay sa sarili nitong aklat sa atin sa May Catholic Faith sa page 102. Christ did not intend that the special power of chief teacher and ruler of the entire church should be exercised by Peter alone. Yun ha, malino na yun. But intended that this power should be passed down to his successor. Munang Vicar of Christ. Ang Santo Papa, Vicarius Christi, hindi Vicarius Filii, ha? Vicar of the Son of God, yun ang ilang i-calculate nila, parang lalabas yung triple six. Pero hindi yun official na title ng Santo Papa, Vicar of Christ. At saka sarili na aklat ang napapatunay na ang Santo Papa, Vicar of Christ, the Pope, Bishop of Rome, who is the Vicar of Christ o Vicar of Christ on earth. Hindi mabasa diyan na siya ang Diyos dito sa lupa. Ha? Pero mag-ingat tayo dahil may ginamit na aklat si Pastor Israel Villaver na Katolika Salvita, parang Katoliko nga aklat, pero ang author pala may akda si Ellen Goldwhite, yung Review Herald na libro ng SD. So mag-ingat tayo dyan. Hindi natin na sali dito ang naturang aklat. Ano daw? Oh? Vicar of Christ on earth and the visible head of the church. Saan po ba mabasa yon? Di ba sa San Juan 21, 15-17, tatlong beses sinabihan si San Pedro ng ating Panginoon at sabi niya, pakanin mo ang aking mga tupa. Before si Jesus umakyat sa langit, before the ascension of Jesus, may ina-appoint siya na parang pumalit niya bilang pastor sa kaning tupa. Sabi saya, magbalantay. Walang iba si San Pedro. Before siya umakyat sa langit, dahil si San Pedro yun ang visible head sa kanyang simbahan dahil siya umakyat na sa langit. Yung ibang sikta, kahit with due respect sa ating mga kapatid ng mga Islam, hindi totoo yun na hindi sila nahati. Ha? Nagkaisa sila, hindi ito yun totoo. Nahati sila ng 73 sikta. Dahil yung Apocalypse ni Muhammad, agawan sila ng kapangyarihan dahil before namatay sa Muhammad, wala siyang ina-appoint kung sino ang successor niya. Yun ang nagawa ng kapangyarihan, yun ang dahilan, nahati-hati sila ng 73 kasikta. So, yun ang kasaysayan. So, at iba pang mga sikta, buhay pang founder, pero ang iba, umiwalay na, nagtatag sarili niyang simbahan. Diba? Buhay pang founder, kahit dito sa Osamis, may mga Medin Osamis na mga sikta, mga born again, buhay pang kanilang founder, pero yung mga right hand, umiwalay na, nagtatag na sarili niya. Pero ang ating Panginoon, before siya makyat sa langit, may ina-appoint siya para maging visible head sa kanilang simbahan, walang iba, si San Pedro. Yun ang Vicar of Christ, hindi kay Vicar of the Son of God. Then, ito pa, kung ating basahin ang 112, St. Peter lived for a short time at Antioch. Then he went to Rome and there fixed his official residence permanently. It was there, and as Bishop of Rome, that he died as a martyr some 20 years later. So yon ang ating pagkilala ni San Pedro. Balikan natin ang sariling aklat ng SD, Alpha Omega pa rin, Volume 8, page 102. Ito po ang ating mabasa. Catholic Church, a universal Christian church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Ano, tundag? Ang Catholic Church is Apostolic Church. Sabi na rin tundag ang Santo Papa, siya ang napakilalang Satanas. Ha? Kilala na Diyos dito sa lupa. Ha?
Apostolic Church, canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Ito ang dahil sariling aklat ng mga SDS pa rin ang nagpapatunay na walang ibang simbahan na may apostolic succession, ang simbahang Katoliko lamang. So wag na kayong patutsada dyan mga SD, na mag-claim lang kayo sarili niyo, kayo ang may apostolic succession. Kahit yung isang pastor Lemuel Lauron ba yun? Na mayroon siyang video nga ang SD may apostolic succession, kinukot niya ang creation, Genesis 2. So, pastilan, ngayon, hindi yun, pagmumura ng pastilan, na-expression lang yun namin ng mga Bisaya, sabi nila, nagmumura tayo. Hindi yun, pagmumura yung pastilan. Yun para sa Tagalog. Kung basahin natin ang 293 sa page sa naturang aklat, Apostolic Succession, Successio Apostolica, a principle emphasized by the Roman Catholic Church in particular, whereby qualification for the office of priest and bishop can be gained only by receiving ordination from a bishop who has himself been similarly ordained. It is believed that there has been an unbroken chain of bishops ordained in this way right down from the times of the apostles. So malinaw mga SD, sarili na aklat, ginigisa mo sarili nyo aklat na nagpapatunay na ang simbahang Katoliko lamang ay may apostolic succession. So, paano nila ito i-rebat? Ito ang panglas natin mga kapatid. Dirada tayo sa kanila. Kung tingnan natin ang Mateo 24:11, alala ko yun, sabi ni Reverend Father Enoch Lucas na palagi lang tayong nagdepensa, dapat pinsa din tayo pinsan. Palagi lang tayong nagdepensa, sila amatake, depensa. Minsan opensa naman tayo, hindi tayo palaging mag-depensa. Ito po, ating opensa ni sa mga SD. Mateo 24:11, malinaw, may babala ang ating mga Diyos. Marami ang magpapanggap na propita at ililigaw nila ang marami. So, may katuparan ba yun? Ang babala ng ating mga Diyos na may magpapanggap na propita at ililigaw nila ang marami. Sariling aklat ng SD, ang may akda si James White, Si James White, ang asawa ni Ellen Goldwhite. Ang dakilang away, Bisaya ito, ang dakong away, atin na lang sa Tagalog. Ito ang ating mabasa. Mga minamahal, huwag niyong paninulaan ang lahat na espiritu, kundi subukan ninyo ang mga espiritu kung ito ba ay kasapi ng Panginoon, dahil maraming mga sinungaling na propita na darating dito sa mundo. Unang Juan 4:1, at isa na rito si Ellen G. White. Sorry po, sarili ng aklat ang nagsabi na si Ellen G. White ay bulaang propita o peking propita. Ang tanong, saan pa mapunta ang bulaang propita o ang peking propita? Sa langit ba? O sa impyerno? Kung basahin natin ang pahayag 20, ito po ang ating mabasa. At ng diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propita. Saan po ba itapon ang huwad na propita o peking propita, balang propita? Sa dagat-dagatang apoy. Magkakasama silang pahirapan araw at gabi, magpakailanman. So ito po, presentation lang po sa atin. So yun ang ating balikan na
ang tinutukoy isang tao lang, hindi mga tao, at hindi natin kinikilala ay sinasamba ang Santo Papa bilang Diyos, at hindi natin kinikilala ang Santo Papa bilang Diyos ayon sa talata, at lalong-lalo na ang Santo Papa ay hindi nagpanggap na siya ay Diyos para ating simbahin. Granting na sabi, opo siya sa templo ng Diyos. O yun ang tanong ni Rotunda Conrad Santo. Ano ba yung St. Peter's Basilica? Templo ng Diyos? Hindi. Templo ng demonyo. Granting, templo ng Diyos, pero hindi yun. Sumasalungat yun sa talata dahil ang Santo Papa hindi nagpanggap sa sarili niya siya ay Diyos. Pero ang talata, ang naturang tao nagpanggap na sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Diba? So, sumasalungat pa rin ka, Roy. Kahit pag-granting without admitting yung tanong mo. Dahil wala kaming aral ng Santo Papa, kinikilala namin Diyos, sinasamba namin Santo Papa bilang Diyos, lalo na wala kaming aral na ang Santo Papa ay nagpanggap na siya ay Diyos para tama ka, Roy, sa maling akala mo sa naturang talata. So, maraming salamat. God bless us all. Back to you, Brother Duno. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata, no, sa iyong presentation sa gabing ito. At may mga nagtaka daw, ba't ko daw sinabi yun na na ang kinaupuan doon ng Santo Papa ay hindi daw yun ang templo ng Diyos, kasi sinabi daw ni RJ Seno na yun daw ay templo ng Diyos. Pakita ko yung ebidensya ko, ito, yan o. Ito ebidensya ko, ha. Ito ay sa Catholic.chat, ha. Para siyang AI din, pero sa Katoliko siya. Tanong ko dito, ang Vatican ba ang templo ng Diyos? O, sa baba rito, nandito, sa kabuuan, habang ang Vatican, ito pala, saan ba yun dito? Ito, sa kabuuan, habang ang Vatican at ang simbahan dito ay mga sagradong lugar ng pagsamba at spiritual na buhay, hindi ito itinuturing na templo ng Diyos. Oh. Sa parehong paraan na ang templo sa Jerusalem ay tinuturing sa lumang tipan. Ang tunay na templo ayon sa bagong tipan ay si Kristo at ang kanyang mga tagasunod. Maraming doon. Nagtaka doon, ba't daw sinabi ko kay kay Roy Tondag na ang Vatican hindi yan ang templo ng Diyos. Maraming nagulat doon, Hindi kasi ako nasasalita ng walang pruweba no? Kaya nila nailalaglag yung mga yung mga ibang CFD kasi napapasakay nila sa kanilang mindset na kailangan tanggapin ng CFD ng Vatican at templo ng Diyos. Mali, habang ang Vatican at ang simbahan dito ay mga sagradong lugar ng pagsamba at spiritual na buhay, hindi ito tinuturing na templo ng Diyos sa parehong paraan na ang templo sa Jerusalem ay tinuturing sa lumang tipan. So, siyempre, before ako kay Roy Tondag, tinanong ko pa dyan para masiguro natin kasi yan sa ganyang paraan yan nilaglag si si RJ Seno at saka sino yun? Si Chris Hosol ba yata yun? Doon saan lugar nangyari yung Chris Hosol at saka si Kaya yun, binasa ko muna yan para masiguro na hindi ako sa mindset ni Roy Tondag. Kaya nung sinabi kong hindi, na parang siya nabigla. Sabi niya, wait lang.